Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher Bao po Mansano. At tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa panandalangin ng taong nilang isa namin minamahal at ginagalang Pastor Evangelista William Medente Papa o God. Minsan pa kaming nagpupuri ng kapasalamat sa bawat yugto na aming banal kami pinagparti lang isan sa iyong patuloy na pagpadama ng mata mo sa presensya, patuloy kayo na sa amin sa tutuwi na o Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, misa pa kami buong pagpapakumabahin ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakaroon, pagkukulang, pagsalansan sa banal kalooban, patawaran mo bawa sa amin o Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin wala po kong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig, dalo yung spiritual kapala, at simple kapanaan na maintindihan, inibig ng mga baguhan, mga pasita, matatimag sa aming beloved webcast viewers. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway. Demons of hindrance at doubts and unbelief cast out from them and bind the power of darkness. And all of this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at unagit sa lahat ang nagpapabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga pagkapala. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida, the end-time problem of God. We love you so much, Mama Pastor, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Sam Pastor Lins Almeida. And greeting as well to all the beloved children, whole Almeida family, at sa lahat po natin minamatiniib na mga kapatid, na mga kapamanggawa, mga bisita dito ngayon, maging sa lahat po natin beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika. Beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, sa mga anak, at sa mga anak din po ng beloved Mr. Paul, beloved Tini, amen, praise God. At sa lahat po ating ibig na mga kapatid na sa iba't ibang mundo na nakaantabay sa ating live streaming, magandang hapon po. Amen, praise God. Welcome to the royal family of God. Amen, praise God. Hallelujah. Mga iniibig, maraming tao po ngayon, maging ang mga grupo ng pananampalataya, na laging naghahangad ng pag-iingat at patnubay ng ating dakilang Diyos sa buhay. At ang mga ibang relihiyon ay tahasang kanilang sinasabi na sila'y iniingatan ng kanilang mga Diyos. Subalit ang katotohanan, pag dumarating ang mga kalamidad, ang mga karamdaman, ang mga sakuna, walang Diyos na nag-ingat kundi andun pa rin ang kapahamakan. Kaya nga Biblia mismo nagsasabi na huwag mo siyang pababayaan at iingatan kanya. Ibigin mo siya at iingatan kanya. Atin mo nang basahin dito po sa English, beloved Kuya Doc. Proverbs chapter 4, verse 6. In the book of Proverbs chapter 4, verse 6, forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. God bless you po sa Tagalog. Mga Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 6. Huwag mo siyang pabayaan at iingatan kanya. Ibigin mo siya at iingatan kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid and God bless His Word. So napakaliwanag mga inibig ko na ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos ay mapapasa atin po lamang kung ating pong hindi papabayaan ng ating paglilingkod. Ibig sabihin mga inibig, na ating pong isagawa ang bawat kahatulan, ang lahat ng kautusan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Lumakad po tayo ng ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Serve the Lord with fear and trembling, mga inibig ko. At paglingkuran natin ating mahal po noon na may takot panginginig. At ibigin po natin siya ng buong lakas ng ating lakas, ng ating katawan, ng ating kaluluwa upang patuloy po nating makakamtan, mga inibig ko, ang pag-iingat at patnubay ng ating mabait na Diyos na buhay. Sa sanglibutang ito, may inibig ko, kailanman ay hindi po nila maranasan yung proteksyon, pag-iingat ng Diyos. Bakit? Sapagkat kulang sila sa pagsunod. Ang iba naman po ay mali sa pagsunod, sa pagsamba sa ating dakilang Diyos sa buhay. Dapat ng Diyos ay sambahin sa Espiritu katotohanan. Sinamba ito sa mga larawan. Ito'y karumal-dumal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Subalit dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa pangunguna ng ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida, ating beloved Honorable San Pastor Lisa Almeida, mainibig ko sa kanyang pagtuturo at pag-aaral sa atin, lahat po tayo nakaranas ng dakilang pag-ibig at pag-iingat na mula sa Diyos, yung pag-ibig na Diyos na di masayot, mainibig ko. Oh? Sapagat itinuro ng end time prophet of God kung paano po tayo mananatili, kung paano mananatili yung pag-iingat, yung proteksyon, patnubay ng ating dakilang Diyos sa atin, mainibig ko. Sa mga napakinggan natin patutuo kanina, mga inibig, ating beloved brother Diqueros, ang ating beloved brother Jaime Jaime Fernandez. Napakinggan natin sa mga aksidente ni kanilang naranasan, mainibig ko, na talaga naman pong andun yung patnubay, pag-iingat ng mga halapanon. Kung banggain ka ba naman ng taxi na rumaragas sa mainibig ko, motorsiklo lang ang iyong daladala, anong kalalagyan mo dyan, mainibig ko? Andun ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. No? Sa ating mahal na kapatid naman, mainibig ko na kung saan ay yung kanyang anak ay namatay na. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Ang mainibig ko, kaya pag may bumulong sa kanya, nung nire-review kasi mahina. Kailangan pala pag mag-review ka talaga with authority, with power. Mainibig ko. Kaya nung pag-rebuke niya sa demonyo ng kamatayan ng kanyang anak, ito yung muling binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nitong 5 days ago, mga inibig ko, naranasan ko rin yung talagang protection, pag-ingat ng mahal na Panginoon. Papunta po ako sa radio. Malapit ako sa radio program natin. Nandun ako sa ilalim ng Ortigas, yung pakakaliwa po ron, malapit sa POA. Ang opisina naman doon, nandun yung MMDA. Nakita ko, go pa kami, go. So, ako po'y dahan-dahan na baka ako biglang mag-red. Pero go pa rin. So, kumaliwa po ko. And out from nowhere, mga inibig ko, isang lumalagasang taxi rin, mga inibig ko. Pagkakita ko, andyan na, nabulagan ako, doon nakasarapan ko, buti na lang, nakapag-review ka, naikabig ko ng pakaliwa naman talaga ako, mga inibig ko, yung ang tumama doon sa body ng kotse, yung pintuan sa likod, yung pinakakanto ng aking sa may headlight, mga inibig ko. At sa kahabagan ng Diyos, mabuti na lamang yung nakasakay doon sa likod, nandun sa may bandang dulo. Iningatan sila ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. At yung bandang likod, baba agad ako. At labasan din yung mga taga-MMDA doon sapagkat narinig nila yung malakas na impact ng pagbangga. At yung taxi naman isa nandun sa kabila, mga inibig ko, ako naman dito. Sabi ng mamang taxi driver na lolo na, 70 years old, nagdadrive pa. Go na ako, ba't nag-go ka? Sabi ko, Manong, tingnan mo yung sa kabila, nandun pa sila. Hindi pa umalis. Ikaw ang umalis sa nilalagyan mo. Kaya galit na galit yung mga taga-MMDA, yung mga officer doon, inibig ko talagang siya po ay talagang sinita at dinala kami doon sa police station, kumuha ng police report. At saka bagay na mahal na Panginoon, kinausap ko na lang po yung may-ari. Sabi ko, wala nang kaso-kaso. Ipagawa mo yung aking sasakyan at wala na tayong pag-uusapan nga po. Sa kabagay na mahal na Panginoon, inayos naman po nila. At sa isang banda, nakabuti rin pala mga inibig ko. Sapagkat gusto ko kasing, yung itaas kasi ng bubong ko, parang, kumbaga doon sa ipin, merong ng tooth decay, mga inibig ko. Doon sa itaas, parang nasagwaan ako, yung kintab-kintab ng buong paligid, sa harap. Sabi ko, gusto ko, nung pinatanong ko na po yung dati, sinisingil ako ng 5K. Kalooban pala naman na po noon, sapagkat nung na-repair po yung inibig ko, pinasama ko doon sa, sinama naman, at talagang ngayon, parang good as yun na naman sa kabagan natin mahal na Panginoon. Kaya nandun mga pag-iingat ng mahal na Panginoon, bagamat masama, pero nakakabuti rin mga inibig ko, pero nandun lagi yung pag-iingat ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga, pag tayo maglingkod ng buong katapatan at isinagawa natin ng 100% ang banal na kalooban ng ating mabait na Diyos na buhay, mga inibig ko, nandyan lagi ang kanyang pag-iingat. Huwag lamang tayong magpapabaya, mga inibig ko. Sapagkat pag nagpabaya ka, pagkatapos na gawang ka na mabuti ng Diyos, pupuksain ka naman po pag ikaw tumalikod sa Kanya at maglingkod sa ibang Diyos. Joshua 24:20, pakidagdag nga po yan, beloved Brother Joey, Book of Joshua, chapter 24, verse 20. From the book of Joshua, chapter 24, verse 20. If ye forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn
and do you hurt and consume you after that he had done you good. Amen. Amen. Sa Tagalog po, Josue 24:20. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 20, ang talata ay 24:20. Kapitulo 24, ang talata ay 20. Kung inyong pabayaan ng Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay walay nga siya at gagawan kayo ng kasamaan at lilipulin kayo pagkatapos na kaniyang nagawan kayo ng mabuti. Amen. God bless you mga kapatid. Everybody shout praise the Lord. So yung po'y babala sa lahat ng Kristiyano na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa tatawagin pa ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na wag po tayong magpababaya sa ating paglilingkod. Mga inibig ko, after you have known the knowledge of truth at tinuro na sa ating dearly beloved honorable pastor, mga inibig ko, kung paano natin makakamtan yung protection, pag-iingat, patnubay ng Diyos. Kaya naman, hindi ka pababayaan. I will never leave thee nor forsake thee. Sabi ni ating dakong sa buhay, maglingkod ka lamang ng buong katapatan, panghawakan mo yung pananampalataya na binigay sa ating mahal na Panginoon. Kaya pag ikaw ay nagpapaya at maglingkod ka ulit, babalik ka sa dating Diyos na nililingkuran mo na nakikita, ay pupuksain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may inibig ko, maging maingat po tayo. Maglingkod tayo ng buong katapatan, mga inibig ko. Kaya nga po, pag tayo naglingkod ng 100% ng paglilingkod, ibigin natin yung buong lakas natin, yung buong puso natin, yung buong kaluluwa, ibigin natin ang ating mabait na Diyos sa buhay. Makakamtan natin ang grabing pagkapala. Marami ang naghahangad ng pag-iingat ng Diyos, subalit sila bigo, sapagkat kulang kasi sa pagsunod at mali ang kanilang pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dito sa banal na kasulatan, mga inibig ko, a biblical example kung paano si King Hezekiah, mga inibig, na kung saan ay lumakad ng may matuwid na puso, may inibig ko. Subalit, siya po, ang ating mahal na Panginoon, inutusan niya ang propeta Isaiah, may inibig ko, upang siya bigyang babala at meron kasi siyang sakit na ikamamatay. Atin mo nang basahin po dito, sa English na naman po ito kasi medyo mahaba po ito. From the book of 2 Kings, chapter 20, verses 1 up to 6. Kindly po. The second book of the Kings, chapter 20, from verse 1 up to verse 6. In those days was Hezekiah sick unto death, and the prophet Isaiah, the son of Amos, came to him and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. And it came to pass, after Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him, saying, Turn again and tell Hezekiah, the captain of my people, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will heal thee. On the third day thou shalt go up unto the house of the Lord, and I will add unto thy days 15 years, and I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend this city for mine own sake, for my servant David's sake. Amen. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. God bless you po, beloved Kuya. So dito makikita natin, mainibig ko, si King Hezekiah, meron siyang sakit na ikamamatay. Pero isang bagay ang ating mapansin dito, hindi siya umasa, nagtiwala sa mga doktor, mga inibig ko, kundi bagkos, ang sabi niya, siya ay umiyak na di kawasa, alalahanin mo, mahal na Panginoon, ako'y lumakad na may pusong dalisay sa iyo at isinagawa ang iyong katwiran. Kaya nakarating sa mahal na Panginoon ang kanyang pag-iyak, ang kanyang pagtangis, ang kanyang pagsamo, mga inibig ko. Kaya bago pa makalabas ng bayan si Propeta Isaiah, ibig ko, muli siyang pinabalik na ating marmon, bumalik ka. At sabihin mo kay Hezekiah, narinig ko ang kanyang panalangin at idinaragdag ko sa kanya ang another 15 years. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya pinabayaan.
Iningatan siya ng mga Panginoon sa isang tiyak na kamatayan, mga inibig ko. Hindi katulad ni King Asa, mga inibig ko. Napakaganda pa naman ang pangalan. King Asa, Haring Asa. Hindi umasa sa Diyos. Umasa sa mga manggagamot, sa mga kwak doktor. Di namatay siya, mga inibig ko. Walang Diyos na nag-ingat sa kanya. Kaya tayo man din, mga inibig ko, pag tayo patuloy na maglingkod ng pong katapatan, andyan lagi ang proteksyon, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Idinagdagang another 15 years dahil sa gawang ito, marami na mamamatay dito, may inibig ko, na tinaningan ng 1 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, 6 na buwan, 1 araw pa nga yung ilan, mga inibig ko. Pero hanggang ngayon, sila po ay buhay pa, mga inibig ko. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise God. Kaya nga, may inibig, napakalaga na tayo pilagi makitiwala sa sampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibigay natin yung the best na paglilingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Na kung saan ay yung ating paglilingkod ay maging dalisay ang ating mga puso upang patuloy natin makakamtan yung patnubay, gabay, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kailangan ng laging pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos sa buhay. Huwag nating kaliligtaan. Sabi nga ng Biblia, na do not forget the assembling of the saints. Huwag kakalimutan ang pagdalo, bagamat minsan, napakinggan natin, niibig ko, yung kanina, kahit walang pamasahe, naglalakad, merong mga kalong-kalong na mga bata, pero hindi nila tinignan yun, mga niibig ko. O ngayon, yung mga nagtiis na nagpatuloy, iningatan ang tipan ng ating dakilan sa buhay. O mga dating walang tahanan, ngayon sila na nagpapaupan ng mga tahanan. Mga dating bumibili lamang ng kalahating kilong bigas, ngayon meron silang bigasang bayan. Mga dating mga naglalakad, walang mga pamasahe, mga inibig ko, ngayon meron ng mga sariling sasakyan. Hindi luma, brand new car. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, pag tayo humiling sa ating mahal na Panginoon, ibigay na natin, hilingin mo na yung the best. Sapagkat ang mahal na Panginoon ay talaga hindi ka naman bibigyan ng yung mga pangkarindiwan lang, basta maglingkod tayo lang katapatan, ingatan natin yung ating pananampalataya, ating kaligtasan, mga inibig ko. Katulad ni King Hezekiah, hindi nagpabaya, bagkus ay lumakad ng tapat sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ganoon din po ang gagawin natin paglilingkod. Maraming taong nangangamba sa mga panahong ito, ang mga kalamidad na mga dumarating. O isipin nyo, nitong nakaraan lamang, Wednesday yata yun, may natin parating na super typhoon daw, mas malakas pa sa Yolanda. Pero mga inibig ko, dahil ang mga anak ng Diyos ay talagang alisto lagi, ating minamahal, ganun na pastor, lagi nagpipray ka agad, sinasansara. Kaya napapahiya ang mga weather bureaus. Pag dumating na yung mga inibig ko, kasi ayaw din na mahal na Panginoon na maraming mapupuksa ayaw ng Diyos at walang kasiyahan ang mahal na Panginoon sa kamatayan ng mga taong masama, kundi ang mga tao ay makapagsisi, makapagbalik loob, maglingkod sa ating nag-iisang Diyos na buhay. So ngayon mga inibig ko, ano po ang ipinagagawa ng ating dakilang Diyos na dapat nating gawin upang ang patnubay, pag-iingat ng mabait siya ay mapapasa atin sa tutuwina. Ano po ang sabi dito sa Book of Psalms 119 verse 11 and Proverbs chapter 4 verse 13. Magkasunod pong pasahin, kaya lamang po. From the book of Psalms, chapter 119, verse 11. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. From the book of Proverbs, chapter 4, verse 13. Take fast hold of instruction. Let her not go, keep her, for she is thy life. God bless you, Pastor Tagal. Mga awit 119, versikulo 11. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 4, ang talatay 13. Hawakan mo mahigpit ang turo, huwag mong bitawan. Iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, Paul. Praise the Lord. Ingatan ang kaligtasan, yung ating pananampalataya, yung mga turo na pinangaral sa ating dearly beloved, honorable parents in the Lord, beloved children, mga inibig ko, ating pong itong panghawakan. Hawakan po natin ng mainam at huwag bibitawan upang makatiyak po tayo sa pag-iingat ng Diyos plus yung kanyang pangako na buhay na walang gam. Kaya nga yung peace mission ng ating minamahal ginagawa ng Pastor Evangelista Almeida sa Teleposo, magto 22 years na po tayo mga inibig ko. 22 years na mga inibig ko
na kung saan ito hindi maipaliwanag ng mga tao. Paano nangyari? Paano nakababa ang grupo ni Beloved Evangelist? Paano sila nakababa? Samantalang yung unang pumunta roon, ibang grupo, maraming grupo, manibig ko, pinagpupugutan ng ulo, pinahirapan. Subalit yung ating grupo, manibig ko, nakumberte pa yung dalawang commander. Commander Robot, Commander Susukan, na nalaman nila na ang Diyos natin totoo, meron Diyos na nag-iingat sapagkat during the military assault, pag binabagsak yung mga bomba sa air at saka sa sea, manibig ko, merong Diyos na nag-iingat. Nakikita mismo, mga sundalo natin na nagpa-testify na naging kapatiran natin, binabagsak yung mga bomba. Malaki po yung radius nun. At accurate sila yun, mga inibig ko. Pero pagkatapos bumagsak, andong alimbuyong yung mga apoy, mga usok, mga inibig ko. Pagkatapos mapawi yun, makikita yung grupo na ating minamahal na pastor, the 12 Prayer Warriors, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! So yung mga pag-iingat na yan, mga inibig ko, hindi lang tayong lahat na nakaranas ito, mga ibig ko, maging mga bata natin, mga anak, mga kabataan. Isa nating kabataan, ating sister na dumadalo doon sa Bible study sa Taguig, mga ibig ko, nabundol siya ng Honda Civic ng isang foreigner, mga ibig ko, humahagibis, 80 ang takbo. Alam niyo pa, maliit pa naman ang katawan ng bata na yun, mga dalagita siya. Talagang tumilampon ng hanggang dito, hanggang dyan sa lugar nyo dyan, sa mga pangalawang poste na yan. Ang sabi lahat ng mga tao nakakita, patay. Pero ang anong himala ng Diyos, ang Diyos talaga nag-iingat. Tumayo yung ating beloved sister, nagpagpag lang mga inibig ko. Takot na takot yung foreigner, mga inibig ko. Isipin mo, mapula yun. Yung foreigner, ang kurtes niya, namutla, nawala ng dugo. Nakita niya, dinala doon sa hospital, pina-check up. Tama-tama, yung bata kailangan din ng cellphone para doon sa kanyang pag-aral. Sabi niya, no problem, I will give you the cellphone, everything you want. Pinagpala yung kapatid, may inibig ko. Kaya nga, bagamat may masakit, pero andun din ang pagkapala na ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Kaya hawakan natin yung salita ng Diyos na dito hindi nagkulang sa ating dearly beloved person, dearly beloved children. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga ibinibig ko, hindi lamang yung pag-iingat, patnubay na gabay ng Diyos dito sa lupang ito, kundi ang pangako pa naman na po ay makakamtan natin sa iyong pagpasok, sa iyong paglabas ng dulaging protection plus buhay na walang hanggang. Huling talata, Psalms 121 verse 7 and 8. Maganda na po mga wit manunod. The book of Psalm chapter 121 verses 7 and 8. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. God bless you po. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 121, ang talata ay 7 at 8. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kaniyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailan paman. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang pangako ng Diyos, mga inibig ko. Tayo iingatan sa lahat ng kasamaan, maging sa mga kalamidad, sa mga karamdaman, sa lahat na lugar natin pupuntahan. Mga inibig ko, andun lagi ang patuloy pag-iingat ng ating mabait na Diyos sa buhay. Huwag ka lamang magkulang. Lumakad tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag natin papabayaan yung ating paglilingkod. Ibigin natin ang ating mahal na Panginoon upang ingatan niya tayo. Huwag tayo magpapabaya. Isagawa natin ng 100% ang banal na kalooban ng Diyos na dito hindi nagkulang ng pagtuturo ang ating dearly beloved honorable pastor, ang mga Bible study, ang ating beloved honorable pastor, Lisan Medeblat, mga dearly beloved children. Hawakan natin yung turot aral upang anytime now, kahit anong mga malalakas na mga kalabidad, mga viruses na darating sa mundong ito, nandun yung patnubay pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin kailangan ng katanyagan, manibig ko. Kung tayo na may mawawalay sa ating mahal na Panginoon, mas na naisip pa natin makakapiling ang ating Diyos na buhay. Kahit tayo dukha lamang, pero pag ikaw'y nanatili sa paglingkod, hindi ka maging dukha, pagyayamanin ka na ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mga pagsamo, pagdaing, didinggin ng Diyos, sapagkat meron Diyos na nag-iingat sa atin. Tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko. Tayo po lahat tumayo at inimbitahan ng mga baguhan dito kayo sa harapan. Tanggapin niyo po ng formal ang ating dakilang sa buhay.
Now is the day of salvation. Now is the accepted time. At gawin natin panalangin ng awiting ito, mga inibig ko. Itas ang ating makamay at bulay-bulay natin ang dakilang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di ko kailangan ang katanyagan. Yes, hallelujah. Ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko Hallelujah. Gawin natin panalangin ng awiting ito, mga inibig ko. Itaas mo yung kamay, kapatid. Ipigit mo yung mata. At isa-isa mong bulay-bulayin yung pag-iingat ng Diyos sa iyong buhay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Hallelujah, hallelujah. Ang kahinaan ng aking buhay, minsan di ko kaya pagpaglabanan. Yes, Lord. Kaya't kailangan ako iyong gabayan sa aking paglaban. Hallelujah, hallelujah. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas mo patungo sa'yo. Yes, hallelujah. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Mga iniibig, kung meron mang pinagpala na tao sa mundong ito, tayo na napabilang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Simula ng ating mapakinggan ang purong ebanghelyo ng kaligtasan at iningatan natin sa ating mga puso't kaisipan, may inibig ko. Lahat ng pag-iingat, gabay, kailanman hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating iisipin, bulay-bulayin mo, kapatid, bago ka nakakilala sa kawain ng Jesus Miracle International Ministry, manibig ko, na dito meron tayo isang propeta ng Diyos, manibig ko, naglalang nagsasakripisyo, manibig ko, upang mga tayo mailapit sa apanan ng ating mga Panginoon. Yung ating dating buhay, sa ating mga kinaaniban, mga sekta, denominasyon, reliyon, manalaki, manibig ko, nanalangin sa Diyos sa ating nakikita, pero walang kadaing, kasagutan, minibig ko. Pati yung ating panalangin, minibig. Pero walang katugunan, minibig ko. Ando pa rin sa karamdaman. Mabigat na mga problema, mga bisyo, minibig ko. Wala pa rin pagkabago. Subalit siyang araw, mula sa bibig ng propeta ng Diyos, na ang Diyos dapat sambay sa katotohanan. Doon natin, minibig ko, nalaman, naranasan, yung proteksyon, yung pag-iingat,
ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit ano man mga dumarating na mga kalamidad sa mundong ito, mga salot, ang mga tunay ng Diyos na lumanak at sa kalooban ng ating mahal na Panginoon ay hindi po natatakot, hindi nakakagamba. Hindi katulad ng sanlibutan ito, mga inibig ko. Andun lang ka ng kabagabagan, takot. Pag meron na sila narinig na super typhoon, umiiyak na sa kanilang mga Diyos. Subalit wala silang katugunan. Subalit tayo sa ating pagsamo sa nag-isang Diyos sa buhay sa ating pinakamahal na panahon. Nandun lagi katugunan ng ating pinakamahal na panahon. Hallelujah! Patuloy natin pasalamatan ang ating pinakamahal na panahon na meron Diyos na nag-iingat sa atin. Meron Diyos na magdala ng langit anytime now. Hallelujah! Habang may mo naman ang Sir Marjorie. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo sa o Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa lahat ng ating live webcast viewer na ngayon lang po nakapanood ng ating banal na gawain, kayo po ay pinagpala sapagkat alam namin ang ating mahal na Panginoong Jesus mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng Diyos. Kayo po ay saksi ngayon kung paanong kumikilos ang mahal na Panginoon sa buhay ng bawat tapat na mananampalataya sa JMCIM. Inyo narinig ang mga buhay na patotoo, ito yung mga kanyang dakilang tanda, kababalaghan, mga himala, na katuparan na ipinangako ng ating dakilang Diyos sa banal na kasulatan. Kung ibibigay mo ang iyong buhay sa Kanya, isuko mo ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kang magpabaya dahil hindi ka na rin niya pababayaan. Ikaw ay Kanyang pagpapalain. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito po ang magiging susi upang mabuksan ang langit, isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Una pong reglamento ay ang pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit, nagpahayag bilang isang tao, upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangan mo na pagsisihan ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating pinakamamahal na Panginoon na nais mo totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus through immersion po. Ilulubog kayo sa tubig, babautismohan kayo sa tubig upang lubos na mapapatawad ang iyong mga kasalanan. Kaya pag ahon mo sa tubig, ikaw ay bagong nilalang na. Lahat ng mga kasalanan mo, pinatawad na ng Diyos kung ikaw ay tapat na nagsisi. At ang pang-4, yung bautismo ng banal na Espiritu. Yan po, nakita niyo po yung mga umiiyak, nanginginig, nagsasalita ng mga iba't ibang wika. Yung hindi unspeakable joy na umiiyak, mga minamahal ko, lumulukso sa kapangyarihan ng Diyos, yun po ang bautismo ng banal na Espiritu,
siya mismo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan, siya mismo ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu. Kaya sinasabi po sa Gawa 2.38, Gawa 2.38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya sa mga oras na ito, tanggapin nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Itaas nyo ang inyong dalawang kamay, kayo po'y pumikit at yumuko at sabihin nyo po ang ganitong panalangin at taus-pusong pagsisisi. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang makasalanan at ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Nangangako po ako na maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Manatili pong nakataas ang iyong mga kamay, makipag-ugnayan, at kami naman po ang mananalangin para sa inyo. Opo mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Will D. Almeida, your end-time prophet, salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Dalangin po namin, dakilang Ama, patawarin mo sila, isulat mo ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Iligtas mo po sila 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. 2 na po yung naisagawa, pananampalataya at pagsisisi. Yamang tinanggap nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas, lubusin nyo po. Dahil mahalaga po ang bautismo. Magpabautismo kayo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang makasiguro ng tiyak na kaligtasan ng ating kaluluwa at kasunod po noon, lahat ng bagay idadagdag na lang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magpatuloy lang po kayo, makakamtan nyo, gagaling ang karamdaman nyo, magbabago ang buhay nyo, lahat na mapangangailan nyo, totoo po, nandyan, ipagkaloob ng ating dakilang Diyos, dito pa lang sa mundo, pag-iingatan ka na. Thy will be done on earth, at pinakamalaga, yung tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan as it is in heaven. Kaya ang gagawin na lang po natin, magpapatuloy, dumalo ng dumalo upang ang ating pananampalataya ay talagang lumago ng lumago. At anyayahan niyo po ang inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, maging sino man po, ipatotoo nyo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless you po, pagpalain po ng ating mahal na Panginoong Hesus. At mga minamahal tayo, dadako na sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco.
God bless you, my beloved co-preacher, Brother Joey. Magkaisa po tayo, mga minamahal, sa lahat ng ating pangailangan. Magsisi po muna tayo, mga minamahal. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Isus, sa pangunang dalangin, ang beloved noble pastor, evangelist, Walde Estrada Meda, your end-time prophet. Kami po, mahal na Panginoon, humingi ng kapatawaran, nagsising lubos, malapit sa lahat ng ayong pagkakasala, pagkukulang, at tulungan mo po kami, mahal, masunod po namin lahat mong kautusan, at maging handa sa dakilang araw ng pagbabalik, at gamitin mo rin kami, mahal na Panginoon, halal bilang ilaw at sin sa libutan sa kaligtasan ng aming mamahal sa buhay, ng mga tao pang nasa lusang ng kasalanan, mahal na Panginoon, kami po magi, mahal na Panginoon, mapakinabangan po, mahal na Panginoon, aming nalalabing buhay sa daigdig na ito, mahal na Panginoon, sa panguna po, aming ginagala magulang sa beloved children, lubos aming pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, nagkaloob ka ng totoo mong propeta, mahal na Panginoon, ang kalakasan, mahabang buhay, na amin na mga ginagala, mahal na Panginoon, the beloved children, mahal na Panginoon, ay lubos mo namin pinasalamatan sa pagkit ito maging daan, mahal na Panginoon, upang may papangar ang purong ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo, mahal na Panginoon, sa napakabigat na tungkulin na inatang mo sa balikat namin ginagala magulas. Salamat po ng marami sa iyo, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amin naman, ilihas po natin ating mga sarili, may isang kamay sa ating ulo, kabila sa parte ng katawan may karamdaman. Isipin mo natin ating gagalang-galang na mga pastor, naglehas po sa atin, sa ating mga loved ones, at sa mga kapatiran, at kung anumang uring karamdaman niya, problema o bisyo, masasamang espiritu na yan, mami naman, ay banggitin po natin, palayasin natin sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, mortal problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, carnality, vanity, glory, pride, lust, covetous, materialism, mga kainang bumabalik, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, kasaw, in Jesus' name, be healed, problems are solved right now, and be blessed in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Puri ng ating mahal na Panginoon bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos ng lahat ng ating mga panalangin, mga prayer request, tinugunan ng ating mahal na Panginoon kaparaanan dahil narito ang totoong propeta ng ating dakilang Diyos na ang panalangin ay nakabot sa trono ng ating mahal na Panginoon. Babanggitin po natin, mami na mahal, galing sa ating mga puso 3 beses, 1,000,000 times yan ang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ang hallelujah, praise the Lord. Very powerful po yan, mami na mahal. Puri ng ating mahal na Panginoon. Banggitin po natin yan 3 beses. Sabay luksod, sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Thank you so much. There is Jesus. We love you so much, Lord God. Purihin yung banal na pangalan. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, may mahal. Praise the Lord. And narito po, our beloved preacher, Dr. Rick Alarcon, para po sa ating mga announcements. Amen. God bless you po, Beloved Preacher, Beloved Ralph Blanco. At mga minamahal, bago pa ating closing prayer, mga minamahal, to our beloved brother Johnny, my beloved co-preacher. Mga minamahal, nagpapatuloy po ang banalagawan po ng JMCM, the Jews Crusade International Ministry para sa lahat-lahat na ating po minamahal na kapatiran. Higit sa mga baguhan po, sa inyong minamahal mga visitors, at sa inyo po ay minamahal mga kababaeng Pilipino, sa mga bagong webcast viewers po, this coming Sunday, sa darating na linggo po, mag-start po tayo at 10 a.m., mga 10 a.m. of Sunday, 10 a.m. up to 4:30 in the afternoon. And next week po, Wednesday and Friday po, magkapareho po sila ng oras, 1 p.m. up to 6 p.m. mga manawa. Inyo po mapapanood through FB page, JMCM, Central Live Stream, and also through our YouTube channel, JMCM TV. You can also visit our website, mga manawa, www.jmcm.org for prayer and counseling, mga manawa. Maaari po kayong tumawag sa mga nagnanais po, magpapanalangin po, o magpapayo po, mga manawa, 8-372-9194 and 8-375-1148. Sa mga nasa labas na ating bansa, sa lahat ng mga seafarers, overseas contract workers po, just add the area code of Metro Manila, which is 02-028-375-1148. At pong radio program, ito po ay gabi-gabi, mga Lunes hanggang Sabado po ang ating radio program, ang Jesus Miracle Hour, mula po alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi sa DZME, sa Radyo Uno. Radyo Uno, 1530 30 kHz M-band sa talapitan ng inyo po mga radyo, mga At yung pong TV program, ito po ay sa araw po ng Sabado. Sa gabi po yan ng Sabado,
ang ating pong TV program. Yan po ay sa PTV4. Nag-start po yan ng 10:30 p.m. up to 12 midnight. At muli ating pong GMCM bank account sa mga lahat po na nagnanais po, na mga mahal natin mga brethren na magloob o magbigay ng kalapong those who would like to send their vows, pledges, and tithes or offerings through our bank account. Yan po sa Bangko de Oro BDO, Favorite Branch. It is a savings account, SA, and the name of our savings account is the whole name of our ministry, Jesus Miracle Crusade International Ministry, or Jesus Miracle Crusade, or the acronym JMCM or JMC. Nasa caption po yan, andito sa base po ng Bangko de Oro. The account number is 000-3902-68-577. At sa pagkatapos po natin, tayo na po ay tumayo. Mga minamahal, kindly po, tayo po tumayo na po at habang atin na po binibigay ang lahat ng panahon para sa panalangin sa anda pagkatapos, beloved Brother Johnny. Amen. Praise the Lord. God bless you. Beloved Order Preacher, beloved Dr. Rick Alarcon, mga minamahal, tayo po'y magkaisang manalangin. Dakila at mapagpala naming amang banal na nasa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at pangalan mo aming pinakamamala, Jesus. At sa unang dalangin aming ginagalang at minamala Pastor Evangelista Wilstad Almeida, your time prophet, pinakamamala, Jesus, kami po ito sa puso, na nagpupuri at nagpapasalamat sa matagumpay at tatapos yung banal na gawain na yung pinagpalat nilang isan. Maraming salamat po sa Ebanghelyo na kaligtasan na aming napakinggan sa araw na ito at lalong higit sa lahat sa iyong matamis at banal na presensya na patuloy namin nagdarama sa tuwi-tuwi na maraming salamat po at sa aming pong pag-uwi. Gabayan mo po kami pag-ingatan para tingin mo po kami ng maluhati sa aming mga tahanan at ilayo mo po kami sa lahat ng mga gawa ng kaaway at patuloy mo ibuhos ang masaganang biyaya at pag-iingat sa lahat naming mga minamahal na kapatiran, sa lahat ng mga minamahal na webcast viewers, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito po aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, beloved Brother Johnny. God bless you po mga minamahal at mag-ingat po bawat sa ating pong pag-uwi. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. I am the God that He led thee. I am the Lord, your leader. I send my word and heal your disease. I am the Lord.
our disease. You are the Lord, our healer. Amen. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Ingat po tayo sa ating pag-uwi sa ating mga kanya-kanya mga tahanan. Praise the Lord. We love you all so much, but our Jesus loves you more. Praise the Lord.